Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Corjan Maldez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Pahayag, chapter 4, verse 6 to 8. Sinasabi dito na, sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinisilaw ng kristal. Sa apat na panig ng trono ay may apat na buhay na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay ay nilalang na katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, tulad sa mukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. Ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Ang langit na kaharian ay kadalasang inilalarawan bilang isang realidad na naiiba sa pisikal na mundo, na may sarili nitong natatanging katangian at panuntunan. Madalas itong inilalarawan bilang isang mas mataas, mas perpektong kaharian, pinamumuno ng Diyos at hiwalay sa lupain. Ang apat na buhay na nilalang sa Apokalipsis ay inilalarawan bilang aktibong nakikibahagi sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Inilalarawan sila bilang patuloy na nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat sa Diyos, at ipinahayag nila ang kanilang kabanalan. Ang mga nilalang na ito ay ipinakita rin na malapit na nag-uugnay sa 24 na matatanda na sumasamba rin sa Diyos, na nagbibigay diin sa tema ng langit. Ang konsepto na ang buong sanlilikha ay nakasentro sa kaluwalhatian ng Diyos ay isang pangunahing paniniwala sa maraming relihiyon, partikular na ang Kristyanismo, Judaismo at Islam. Ang ideyang ito ay nag-ugat sa paniniwalang nilikha ng Diyos ang lahat para sa kanyang sarili, mga layunin, at na ang paglikha ay nagsisilbing isang testamento sa kanyang mga katangian. Ang paglapit sa mga lihim na bagay ng may kababaang loob ay kinabibilangan ng pagkilala sa sariling mga limitasyon at pagkilala sa lawak ng hindi alam, habang bukas din sa pag-aaral at pagtanggap ng patnubay. Nangangahulugan ito ng paglapit sa mga bagong kaalaman, karanasan o maging sariling potensyal na may espiritong madaling turuan sa halip na may pagmamataas o pagpapahalaga sa sarili. Ang paglilingkod sa Diyos ayon sa ating natatanging kakayahan ay nangangahulugan ng pagkilala at paggamit ng ating individual na mga talento, kakayahan at mapagkukunan para matupad ang ating layunin at mag-ambag sa gawain ng Diyos. Kinapapalooban nito ang pag-unawa na ang bawat isa ay may natatanging hanay ng mga kaloob at isang tiyak na papel na dapat gampanan sa plano ng Diyos. At ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa pag-alok ng kaloob na ito, ng may pagmamahal at dedikasyon. Ang pagsamba sa Diyos ng may pinakamataas na pagpipitagan ay nangangahulugan ng paglapit sa Kanya ng may malalim na paggalang, pagkamangha at pagpapakumbaba, pagkilala sa Kanyang kabanalan at kapangyarihan. Ito ay nagsasangkot ng higit pa sa panlabas na mga aksyon. Nangangailangan ito ng postura ng puso ng taos-pusong debosyon at pagnanais na parangalan siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Corjan Maldez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.